May humihila sa loob ko. May kamay. May kamay sa sikmura ko. Ito ang unang bagay na naalala ko nung gabi ng pangyayari. Hindi siya literal na kamay na nahahawakan. Pero ramdam mo, parang may kumakapit sa iyo mula sa loob. Iyan ang sabi ng mga kapitbahay na nakinig sa akin pagkatapos ng lahat. At iyan din ang sabi ko noon, habang nakaupo sa harap ng lumang mesa sa kusina namin. Walang ilaw, kundi ang lamparang maiilaw lang kapag mayroon kaming ekstra kuryente. Ilang buwan na rin akong hindi tulog ng maayos. Parang may tunog na sumusunod sa akin kahit anong gawin ko. Parang may tinik na kumakapit sa sikmura ko kada umagang baga ko. Ako si Rosas. Nagluluto ako ng tinapay sa maliit naming panaderya sa dulo ng barangay. Yung tipong bahay lang ang tindahan, may 2 istante at isang kuwadrong oven na ininitan namin ng kahoy kapag malamig ang panahon. Ang pangarap ko noon, magbalik ng karangalan sa pangalan ng pamilya, may maliit na bahay na hindi mag-aalala kung sakaling may bagyo at sapat na ipon para sa anak, para sa sarili ko kung sakali. Pero ang pera ay naging sunod-sunod na sugat sa amin. At ang sugat na iyan, kung tatanungin ninyo, ay may pangalan. Nanay Carmen, ang biyenan ko, ang biyenang sugapa sa pera. Hindi naman siya palaging ganito. Noon, mainitin ang ulo, pero may pagmamahal din. Akala ko, ganoon lang mga inang lumaki sa hirap. Pero nang lumaki na ang minimum na hindi na sapat, naging paboritong salita niya ang pahiram. Kahit halos wala na kami, kailangan naming ibigay. Ilang beses na ring naputol ang paglimas ng harina dahil sa biglaang pagbisita niya. Ilang piraso ng ipon ang nawala mula sa maliliit na lalagyan namin. Naisip ko na baka may kulang lang sa pag-iingat. Naisip natin na magkakamali lang siya. Hanggang sa dumating ang araw na humingi siya ng sangkatutak. At nang hindi namin maibigay, nagsimula ang pagtaas ng temperatura sa loob ng bahay. Pagmumura, pag-iyak, sulyap na punong-puno ng galit at panunuya. Rosas, anak, pabiro at malumanay siyang tatawag sa akin minsan. Ayusin mo nga yung tinapay mo kailangan ng tao. Baka may para sa akin mamaya ha? May pera pa ba nanay? Tanong ko, may pagkasinungaling na umaagos dahil tinatanong ko rin sa sarili ko. Wala nanay. Ubus na talaga. Hindi naman ako mapagpasensya noon. Nang dumating si Miguel, ang asawa ko, madalas niyang sinasabi na ako raw ang nagpapaigi ng lahat. Di naman totoo. Nagpapakain kami, nagbabayad ng kuryente, nagsisiksikan sa maliit na silid. Pero pagdating kay Nanay Carmen, lalong lumalakas ang boses ni Miguel na parang hinihingi niya ang kapatawaran niya sa nanay niya, hindi sa akin. Minsan sasabihin ko na lang sa aking sarili, hayaan mo Miguel, marunong ka naman magtrabaho, tayo na lang. Pero ang paulit-ulit, ang pagkanakaw ng maliit naming ipon, ang paglabas-labas niya ng pera na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Doon nagsimulang pumutok ang loob ko. Isang gabi, nabangon ako dahil parang may tunog sa alkansya. Nilapitan ko. Nag-blind na may liwanag sa bintana ng kusina. Natigilan ako nang makita kong may nawawala sa loob. Mga barya na pinaghirapan ko at nilalagay ko lang sa isang maliit na garapon. Para sa harina, pati mga pinaghirapan kong sentimo-sentimo. Nawala. Hindi ko sinisisi ang lahat sa biyenan ko noon pa man. Pero may kasaysayan na. Tuwing may mangyayari, andyan si Nanay Carmen. May sabi siyang kailangan. May luha, may pressure, at pagkatapos ay may kwento na hindi maganda kung saan napupunta ang pera. Nakita ko rin si Miguel na kakaiba. Hindi lang ang pag-upo niya sa kandungan ng nanay niya, malapit na kaming magtalo para sa pera. Nakita ko siyang nag-aalay ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Lumalapit siya sa ina niya at nagmamano. Naglalapit ng mga gamit. Pinapapasok sa loob ng bahay niya ang mga bagay na dapat sana'y pag-aari ko. Minsan nadudurog ako. Minsan, sa gitna ng gabi,
Para bang may humahalinghing na nagsasabi sa akin na tigilan ko na. Nakita ko siya na may hawak na papel, mga tseke, maliliit na resibo, at parang may ngiti na lumalabas sa mukha niya na hindi para sa akin. Di ko na nasabi ng unang beses. Naghiwalay kami ni Miguel, hindi dahil sa iisang dahilan lang. Koleksyon ng mga sugat ang nagsama-sama, pagtataksil, kawalan ng respeto, at higit sa lahat, ang pagkuha ng kapangyarihan ng pera laban sa akin. Umuwi ako sa bahay ng kapatid ko, si Bea. Si Bea, kalahating mangkukulam sa aming baryo ayon sa iba. Pero sa amin, siya ang may alam ng halaman at mga dasal na hindi masyadong sinasabi. Praktikal siya, walang paligoy-ligoy. "Sus, teka lang," sabi niya noon habang tinitingnan ang mukha ko. "Hindi ka pwedeng pati buhay mo gawing palusot lang sa pang-aapi niya. Kailangan mong magtakda ng hangganan. Maraming ugnayan sa pagitan ng amin ng kapatid ko. Minsan kami nagbibiruan ng malalim na parang walang problema, pero hindi maitatago ang bigat sa dibdib naming dalawa. Siya ang unang nakinig ng buong kwento ko tungkol sa biyenang sugapa sa pera. Naiyak siya, humawak sa kamay ko at tumingin sa akin na parang may plano. "Mag-isip ka ng mabuti. Sang, hindi lang ito usapin ng pera, ito usapin ng batas ng dangal." Simple lang ang sagot niya, ngunit may galamay na matibay. "Anong klaseng leksyon ang uumpisahan mo?" Tanong ni Lito, na nandiyan rin. Si Lito ang aming tapat na kaibigan. Palabiro, ngunit may pusong nalilito rin sa bigat ng buhay. Nagtatrabaho siya minsan sa palengke, minsan sa tricycle. Pero siya ang laging may dalang chismis at nakakatawang banat na nagpapatawa sa amin kahit lungkot. "Huwag mong gawing bola-balak ang buhay mo, Rosie. Hindi ka mananayaw ng problema." Pinili ko ang saglit na katahimikan at tumingin sa ilaw ng dapit hapon na pumapasok sa bintana. Alam ko na kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang plano ni Bea. Hindi ko gustong saktan ang sinuman. Hindi ako marunong manakit. Hindi ganoon ang pagpapalaki sa amin. Pero may isang bagay na alam kong tama. May hangganan ng pasensya ko. Kung hindi ako kikilos, mawawala ang lahat. Kung hindi ako magtatanggol, mawawala ang panaginip ko. Planado namin ni Bea ang isang paraan na hindi brutal, hindi makapinsala, isang leksyon lamang. Hindi kami maghuhukay ng malalim na kasamaan. "Sus, wag mo nating lapatan ng kasamaan," paalala niya. "Gawin natin to para pumayapa ang sitwasyon. Para lang matuto siya ng halaga, hindi para mawala siya ng buhay." Tila malinaw ang hangarin niya. Turuan, hindi puksain. Nagpasya kaming gawing dramatiko ang eksena para maramdaman ni Nanay Carmen ang epekto ng kawalan ng pera. Gagawin namin siyang makaramdam ng kawalan. Hindi ko maipaliwanag sa inyo ang eksaktong mga detalye. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil ang karanasang iyon ay nananatiling mahigpit sa amin. Ang kahihiyan, ang pagkamaramdamin, ang paraan ng paghila ng lambat ng kahihiyan sa harap niya. Gusto ko lang na alam ninyo na hindi namin tinupad ang plano para magdulot ng kapahamakan. Gusto lang namin na makita niya ang resulta ng pagiging sugapa sa pera. Bakit ba tayo nagkaganoon sa pera? Bakit parang may awit na nagpapaikot sa atin na kapag may hawak ka ng papel na may numero, nawawala ang malasakit? Sa amin, ang pera ay naging sanhi ng maliliit na gulo na lumaki, naging dahilan ng lihim na awa na nawawala, at ng huling pasa ng tiwala na sumuko. Ang perang kinikita namin ay naging dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin. Sinabi ko minsan sa aking sarili, gaya ng pag-iyak sa sapa kung saan ako nag-iisip noong isang hapon. Mabilis ang buhay sa baryo. Bawat umaga, amoy harina ang aming kalsada at ang mga naglalakad ay may bitbit na kwento. Isa sa mga pinagkukuhanan namin ng lakas ay ang sapa malapit sa hangganan ng aming lupain. Doon ako madalas tumigil at magmuni-muni.
Doon ko iniluluwa ang alikabok ng puso ko. Ang tubig na dumadaloy ay parang tunay, hindi nag-iimbak ng kasinungalingan. Minsan, doon ako nagdarasal na sana'y magising na lang at maibalik ang dating katahimikan. Umaga ng linggo nang magsimula ang plano. Nagdala kami ng maliit na ensaymang kuwento sa barangay. Walang bilyon. Kung bumili ka ng tinapay mo noon, ay may libreng kwentuhan. Pero may mga mata roon na hindi natin pinansin. Mga mata ng kapitbahay na laging nakikita ang bawat aming hakbang. May mga bulungan ng mga tao. Ano ba nangyayari sa pamilya ni Rosas? Bakit nga naman sila naghiwalay? Ganun talaga. Palaging may mga kwento sa likuran. Sa loob ng bahay ni Nanay Carmen, nagsimula kaming maglagay ng maliliit na palatandaan. Isang garapon na tinipon namin dati ng ilang barya. Isang pitaka na hindi ginagamit. Mga sulat na naglalahad ng maliliit na utang na tila lumalaki kapag hindi nabayaran. Hindi kami naglagay ng anumang masama, puro emosyonal na kalokohan at dramatikong mga palatandaan lamang. Ikawalo ang mga kwentong gusto naming iparating. Sumasalamin kami ng kahinaan ng kanyang mga mata at ng kanyang mga kamay na biglang nagiging malikot. Pagkatapos ng unang 2 araw ng plano, nagbago na ang hangin. Hindi ko masasabing napuno ng takot ang aming paligid agad-agad, pero may kakaibang pag-ubo sa mga tao. May mga kapitbahay na nagsimulang magduda. Ano ba ang nangyayari sa inang yan? Bulong nila. Bakit naman siya parang nalulunod sa sariling kahilingan? May oras na parang kami ang mga mapaglaro, pero hindi siguro dahil sa masama kami. Kaya lang, ang kapangyarihan ng drama at kahihiyan ay mas malakas kaysa sa simpleng paliwanag. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Bea at Lito sa labas ng bahay ko, may tumunog na kumatok. Maliit lang ang aming kumot, pero ang dagundong ng kumakatok na iyon ay parang kulog. Sino yon? Tanong ni Lito. Sabay sulong sa pinto. Nagbukas siya at nandoon si Miguel. May masamang ekspresyon sa mukha niya, iba sa dati. Ross, kailangan nating mag-usap, maiksi niyang sabi. Ngunit hindi lang kami basta nag-usap. May luhang sumilip sa sulok ng mga mata niya na hindi ko maintindihan. Parang nahirapang harapin ang sarili. Hindi ko alam kung paano lulutasin ang problema. Kinabukasan naglakad ako papunta sa tindahan ni Lolo Delfin. Si Lolo Delfin ang parang pinuno ng alaala ng baryo. May kaalaman sa mga lumang kasabihan. May boses na hindi madaling mabali, ngunit maalaga. Siya ang naging tagapayo ng marami sa amin sa mga oras ng gulo. Hindi siya demigod ng anumang uri, pero may kapangyarihan siya ng salita at pagbigay ng payo. Anong balita, Rosas? Bati niya sa akin na may ngiti na nagpapalambot ng dibdib. Halika, umupo ka. Inilahad ko sa kanya ang lahat. Kung papaano naging suga pa sa pera ang biyenan ko. Ang paulit-ulit na pag-alis ng ipon, ang pagtaksil ni Miguel, at ang plano namin ni Bea. Nakarinig siyang tahimik, pumapangalawa ang mga kamay niya sa tuhod. Hindi niya ako pinagsabihan ng mga salitang inaasahan ko. Hindi niya tinawag akong masama. Tumango lang siya at sinabing, may mga panahon na ang tao, kapag ubos na ang loob nila, gumagawa ng bagay na hindi na nila inaasahan. Hindi ibig sabihin na masama sila lahat. Kailangan lang nating makita ang hangganan. Sinabi niya rin na may naramdaman siya kamakailan, mga anino sa gabi, parang may mga nilalang na nag-iikot sa paligid ng lumang bahay ni na Carmen. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa lahat ng nangyayari, anak, sabi niya. Ngunit alam kong kung may pananagutan ako, hindi ko maitatago. Alam ko rin na may dapat naming harapin na hindi basta-basta mawawala sa isang gabi. Nag-usap kami ng mahabang gabi ni Bea tungkol sa mga posibilidad. Kung sisimulan natin itong leksyon at may mangyaring hindi inaasahan, sabi niya,
Tanggapin natin ang responsibilidad. Hindi kita iiwan at hindi rin kita papalampasin ng mayawa. May katotohanan sa mga salita niyang iyon na nagdudurog sa akin at nagpapalakas din. Dito nagsimula ang tunog ng pagkakaiba sa pagitan ng takot at pangako. May mga gabi ring may suwerteng katahimikan. Nagluluto kami ng bagong tinapay. Ipiniprito ang mga saging. Pinapainit ang mga walang laman pangarap. Pero habang tumatagal, parang may hindi magandang pag-usad. Mga bagay na nawawala, tunog na hindi maipaliwanag, at panibagong boses na sumisilip sa maling oras. Hindi ko alam kung sinimulan namin ang isang labanan na hindi namin kayang tapusin. Isang linggo matapos ang plano, nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Hindi naman agad kami nakapaniwala, babaliwalain namin sana. Pero hindi ito ang oras na pwede mo lang i-ignore. Nagsimula ito sa maliliit na palatandaan. Parang may ipis na lumalabas sa mga taguan ng bahay ni Nanay Carmen. Pero hindi normal ang bilang, sabi ng kapitbahay. Mas marami kaysa dati. May mga ugat na tila lumilitaw sa ilalim ng kita niya. Hindi literal na ugat, kundi parang kuryenteng anino na pumapaligid sa kanya. Umabot din sa punto na muntik na niyang mawala ang sarili sa gitna ng isang hapunan. Nagmumura siya sa walang dahilan at biglang umiikot ang kanyang mga mata. Parang kung sino ang kumukuha ng pera. Bulong ni Bea sa akin habang nagkukumpas ang kanyang mga kamay sa hangin. May sinisingil. Nagkagulo ang baryo. Hindi natin masasabing hierarchical ang kaguluhan, pero kumalat ang takot na parang usok. May umaga na dumating ako sa bahay ni Nanay Carmen na may daladalang garapon na dati kong nilalagyan ng mga barya. Nilalapitan ko lang para ipakita na wala iyon. Pagpasok ko, sumingaw ang kakaibang amoy. Hindi naman mabaho sa simula, pero parang halimuyak ng lumang papel at nabubulok na mensahe. Isang amoy na humahaplos sa utak mo at nagpapaalala ng mga bagay na masama. Nakita ko si Nanay Carmen sa gilid ng sala, nakayuko at parang hindi siya buong tao. Tila may nasa likod ang kanyang katawan na hindi ko maintindihan. Huwag kang lalapit, bula ng kapitbahay na si Aling Nena. Baka may mangyari, ngunit hindi ako umalis. May lakas sa akin na tila lumilitaw na dati ay hindi ko alam. Nais kong mapagtanto kung ano ang nangyayari dahil sa akin. Naglakad ako papalapit at narinig ko ay laro ng hangin. Tila may bumubulong. Bayaran-bayaran. Hindi ko masabi kung akala ko lang iyon o totoong boses ang umuulit. Ngunit mas malakas ang pang-amoy ng pagkabahala sa paligid. Huwag ninyo akong tanungin kung ano ang ginawa ko. Parang ang lahat ay nagiging isang panaginip. May kumikilos sa loob ng bahay. Mga aninong dumadaloy sa dingding. Tunog ng mga yapak kahit walang tao. Lumaki ang aking pagkabalisa. Ngunit sa kabilang banda, alam kong may responsibilidad kami. Hindi lang kami ang nagpasimula. May mga ugat ng kasakiman sa loob ng pamilya natin. Noong gabing iyon, nang umuwi ako sa bahay ni Bea, na paunti-unti nang may mga tanong sa isip, hindi ko inasahan na ang susunod na araw ay magdudulot ng mas malalim na pagbabago. Hindi pa tapos ang lahat. Sa totoo lang, ito pa lamang ang simula ng isang kulot na landas na hindi inaasahan. Ngunit bago ako magkwento pa, kailangan kong huminga at itanong sa inyo, sino ba ang nagsasabing tama ang paghingi? Saan nagtatapos ang pagiging malambot at nagsisimula ang pagiging sugapa? Kung gusto nyo ng mga ganitong tunay na kwento, mag-subscribe na. May mas marami pa kaming ibabahagi. Dumating ang umaga at nagpasya kaming maglakad para tingnan ng mas mabuti ang sitwasyon. Kasama ko si Lito at si Bea at bitbit namin ang isang malakas na resolusyon na wag nang pabayaan ang pangyayari. Dinalaw namin ang mga pinto ng mga kapitbahay. Nagtanong, nakinig sa mga bulong. May mga nagsasabing hindi ito basta-basta problema ng pera. Iba raw ito.
May nakakita ng anino sa likod ng bahay niya kagabi, sabi ni Mang Juan, na parang nag-iingat ng bawat salitang binibitawan. Hindi ko alam kung aswang o ibang bagay, pero may kakaiba. Hindi ako naniniwala agad sa salitang aswang. Ako lang ang simple, panadero, anak, asawa noon, at pagod sa buhay. Ngunit ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay hindi ko na kayang ipaliwanag gamit lang ang lohika. May mga peklat na hindi sakop ng balat, may mga tunog na hindi mapaliwanag, at may mga taong biglang nagiging iba. Naglakad kami patungo sa bahay ni Nanay Carmen. Nang hudyat ng takot at kuryosidad ay sabay. Ang bawat hakbang ay tila pinapadali ng lamig ng hangin. Sa paglapit namin, napansin ko na may maliit na himaymay ng putik sa bakuran. Hindi natural. Parang may ginawang palatandaan na hindi namin sinisiyasat. Pumasok kami ng marahan. May kakaibang katahimikan sa loob. May upuan na natapon. May plato na nakabukas. At may kandila na tila sinindihan kamakailan lang. Ang katawan ni Nanay Carmen ay nakasandal sa pader, ngunit may kakaibang pagigting sa mga ugat ng kanyang leeg. Parang may lihim na kumakapit sa loob ng kanyang balat. Hindi ko naman nakikita ang literal na kuko o tinik, ngunit ramdam na ramdam ko na may kumakapit sa ilalim ng balat niya. Nanay, tawag ko. Medyo nanginginig. Wala siyang sagot. Umiikot lang ang kanyang mga mata at bumubulong ng mga salita na hindi ko maintindihan. May kislap sa kanyang lalamunan na parang nagliliwanag sa dilim. Tumigil si Lito, bahagyang napakapit sa braso ko. Teka, sabi niya, huwag mo munang hawakan. Kung ano man yan, baka lumala. Dito na nagsimulang magpakita ng mas konkretong palatandaan. Mga ipis na umaakyat sa dingding, hindi lang isang dalawa, sobra ang dami para maging ordinaryo. Mga manok ng kapitbahay ay umiyak sabay-sabay, at may tunog na tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Isang pagigting na hindi normal. Napatingin ako sa mukha ni Nanay Carmen, at nakita kong naroroon ang kalungkutan at pagod. Ngunit may kasunod na ibang mukha. Ika'y hindi ko maipaliwanag. Para siyang nababagabag ng isang bagay na hindi niya magawang pumasok o lumabas. Bea, bulong ko, anong nangyayari dito? Siya naman na hindi madali-madala, lumapit at binasa ang mga palatandaan na alam lang niya. Hindi rin niya maipaliwanag ng malinaw, ngunit may ekspresyon sa mukha niya ng pagkaalala. Ito ang klase ng bagay na tinatawag nila sa amin noon. May kapalit ang lahat, sabi niya, at bumungad ang nanggagaling na salita sa kanyang labi na parang may kanlungan ng katotohanan. Kung may ginawang pagkukulang, may sinisingil. Hindi ko alam kung tumawa ako o taimtim. Hindi ko gustong paniwalaan ang salitang iyon, pero sa loob ko, parang may pag-uyam na nagsabing, kung ano ang tinanim mo, yan ang aanihin mo. Ang problema, kami ang nagtanim at kami rin na baka mag-ani ng kapanglawan. Iyon ang huling malinaw na sandali bago kami nagising na iba na ang lahat. May mga palatandaan na hindi na lang natin basta madismiss. May mga kapitbahay na nag-aalangan. At may amoy sa hangin na hindi mo malilimutan. Isang halo ng pinatutuklas na baho ng lumang pera, pagkabasa at takot. Sa puntong iyon, hindi na sapat ang pagkuha ng leksyon. May lumabas na mas malalim na tanong. Ano ba talaga ang binayaran namin? At sino ang magbabayad ng huling bahagi kapag umabot sa wala ng kalaban-laban? Hindi ko inakala na ang simpleng intensyon naming magturo ng leksyon ay maghahatid ng ganitong klase ng dilim. Ngunit iyon ang nangyari. At habang kami nakatayo sa loob ng silid ni Nanay Carmen, nakatanaw sa kanya na parang tao pa rin, pero hindi na rin. May pumapatak na malamig na pawis sa aking noo. At nanunukso ang tanong, may kapalit ba ang lahat ng kalokohan? Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit alam ko na hindi natin pwedeng iwanan ito nang hindi nalalaman ang totoo. Kaya huminga kami ng malalim
at nilakad papalabas ng bahay. Hindi sigurado kung tatanggapin ng mundo kung ano ang nakita namin, pero handa kaming harapin ang anumang susunod. Maya-maya, sa labas ng pinto, tumigil si Lito at tahimik na tiniga ng paligid. May nagbabantay, bulong niya. Hindi pa tapos. Doon, sa harap ng lumang bahay ni Nanay Carmen, naalala ko muli ang sinabi ko noong nagsimula ang lahat. Hindi na ako magbibigay ni isang singkong kusing sa nanay mo. Hindi ko na alam kung sinaktan ko ba siya noon o kung sinaktan ako ng mundo dahil sa akin. Ngunit isa ang malinaw, ang perang inabot namin ay nagdala ng iba pang uri ng pag-utang. Hindi pera lang, kundi ng takot at ng anino na tila hindi na namin kayang itaboy ng mag-isa. Doon, sa harap ng lumang bahay ni Nanay Carmen, naalala ko muli ang sinabi ko noong nagsimula ang lahat. Hindi na ako magbibigay ni isang singkong kusing sa nanay mo. Hindi ko na alam kung sinaktan ko ba siya noon o kung sinaktan ako ng mundo dahil sa akin. Ngunit isa ang malinaw, ang perang inabot namin ay nagdala ng iba pang uri ng pag-utang. Hindi pera lang, kundi ng takot at ng anino na tila hindi na namin kayang itaboy ng mag-isa. Kinabukasan, dumami ang mga lihim na bulong sa kanto. May mga matatanda na hindi na nagpapaawat. Alam namin yang si Lola Soraya. Matagal na siyang umiikot sa mga bagay na yan. May ilang bata na umiwas sa bakuran ni Nanay Carmen at may maliliit na yapak na di natin maintindihan. Si Mang Juan na palaging tahimik, pumupuna ng mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Mga bituin na parang nawawala, mga aso na kumakain na parang wala ng amoy sa paligid, at ang mga manok na nagiging tahimik kapag papalapit ang dilim. Ang baryo namin, nasanay sa simpleng problema, ngayoy tila nababalot ng isang bagay na hindi naman namin matawagan ng malinaw. Sa ikatlong gabi ng mga palatandaang iyon, nagising ako dahil sa tunog ng pag-iyak. Dumaan ako sa bakuran at nakita ko si Miguel sa harap ng bahay. Nakaupo sa lupa, parang unang beses pagkatapos ng lahat na nakita ko siyang ganito. Hindi siya umiiyak ng tulad noon. Ibang klase yung pag-iyak na iyon. Parang nababagabag ng dapat bayaran. Nilapitan ko siya at nakita kong may kumikirot sa kanyang dibdib. Parang may humahawak at hindi bibitaw. Ang kanyang mga kamay ay may linya-linang na parang mga ugat na nagkikiskis ang puno ng sakit. Hindi ko gustong magpaniwala pero ramdam ko ang panigurado sa bibig. May kasalanan siyang hindi niya mabayaran ng pera lang. Ross, mahinang sabi niya, at nakita ko ang kabulunan sa mga mata niya. Nay, ako ang may ado ng... Hindi niya natapos at napapikit siya. May konting katahimikan na dumapo sa aming pagitan. Hindi ako umalis. Hindi ko alam ang gagawin patungkol sa spa na kumakapit sa puso ko. Dumating si Lolo Delfin ng gabing iyon na may daladalang liwanag na hawak sa kamay. Hindi siya nagsalita ng una. Umupo lang siya sa tabi ni Miguel at ngumiti ng parang hindi mabigat ang mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit ramdam ko ang bigat sa ilalim ng ngiti. May kasaysayan ang mga bagay na to, ang sabi niya sa akin ng mababa. Hindi basta-basta mawawala kung hindi mo haharapin ang ugat. Hindi niya sinabi kung ano ang tunay na ugat. Alam kong may alam siya. Dahil noon pa man ay may koneksyon silang dalawa ni Lola Soraya. Hindi klaro kung magkaibigan man o magkatunggali, pero may naging ugnayan na may sugat. Nagpasya kami na hindi napapayagan pa ang takot na mandaya sa amin. Tinipon namin ang anak pawis ng baryo, si Lito, nagdadala ng tsismis at kape. Si Bea, may mga dahon at salita. Si Mang Juan na may malalim na paningin sa paligid. Pati ang ibang mga kapitbahay na hindi agad nagpakita sa simula. Lahat kami nagkusang pumunta, dala ang kakaiba naming lakas, hindi armas, hindi mga ritual. Dala namin ang presensya at ang desisyon na hindi iiwan ang isa't isa.
Sa loob ng puso ko may isang maliit na sigaw. Kung may sinisingil, kung may ibinabalik na kulang, hindi kami papayag na ang lahat ng pagmamahal at pawis niyan ay maagaw ng aninos. Lumapit kami sa bakuran ni Lola Soraya. Habang halos maitim ang gabi, ang kanyang bahay ay maliit, payak, at tila hindi masyadong napapansin ng iba sa araw-araw. Ngunit sa gabi, may isang uri ng ilaw na hindi mo matatawag na komportable, parang ilaw na nagbabantay ng lihim. Sa bintana, may anino na gumagalaw na hindi maipaliwanag. Si Bea na hindi natatakot agad, huminga ng malalim at tumapik sa abong pinto. Bumukas ang pinto at lumabas si Lola Soraya, hindi bata na, hindi rin matandang-matanda. Parang nasa pagitan ng dalawang panahon. Mata siya na tila nakakita ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Aha, ang bungad niya, parang may ngiting hindi nakakatawa. Bakit ninyong ginising ang mga lumang usapan? Hindi kami agad nagsalita. Si Lolo Delfin ang unang tumindig. May paraan ang kanyang mga salita, hindi malupit, hindi nagpapakita ng takot, pero may bigat. Hindi kami pumarito para mag-away, sabi niya. Pumarito kami para itanong, ano ang kabayaran sa paghahandog ninyo ng sakit sa amin? Ano ang ugnayan ninyo sa mga nangyayari? Tumawa si Lola Soraya, malambing ngunit malamig. Kayong mga tao palagi kayong naghahanap ng may sala. Ngunit sino ang may sala kung hindi kayo mismo? Sino ang nagtanim ng hunyango ng kasakiman? Halos parang binubulong niya ang mga salitang iyon at saka sinubukan niyang pintigin ng hangin. Ang pera, iyan ang nagbukas ng pinto. At kapag may pinto na nabuksan, may naglalakad na pumatak sa simoy. Si Bea, hindi mapigil ang galit, sumagot. Hindi kami nagbukas ng pinto para sa kasamaan. Nagbukas kami dahil may naghahanap ng hustisya. May nanay na nanliliit at umiibig sa pera higit sa anak. Hindi niya sinabing pangalan, pero alam ng lahat kung sino ang sinasabi niya. Nagbago ang mukha ni Lola Soraya nang maramdaman niya na hindi lang mga salita ang aming dala. Bigla siyang nagpahinto at tumingin sa akin ng parang may tanong. Ikaw. At sa sandaling iyon parang tumayo ang lahat ng bagay sa paligid. Alam kong ako ang sentro dahil ang lahat ng nangyari ay nagsimula sa hangganan na itinakda ko. Ano ang handa mong ibigay? Patuloy niya at parang may malamlam na tawa. Hindi ko na alam kung bakit sumagot ako. Pero tumayo ang boses sa loob ko at naglabas ng hindi ko inaasahang tapang. Hindi ko ibibigay ang aking katawan sa sinuman, sabi ko ng mariin. Hindi dahil takot ako sa wala, kundi dahil hindi iyon ang paraan. Hindi ako hayop na maipangalan para lang mabawasan ang gutom ng iba. Nagbahagi siya ng isang kwento. Hindi man siya nagsabi ng buong detalye, pero nakita namin kung paano niya nilalarawan ang mundo. Puno ng pangangailangan, puno ng mga taong nagbibigay ng susi sa may mas malakas, at puno ng mga tulad niya na naglakad sa gilid ng gabi. Ang galit ng isa, ang kagutuman ng isa, iyon ang nagiging kapalit, bungad niya. May binabayaran, at kung hindi kayo magbabayad, ako ang maghahanap. Sa pag-uusap na iyon, may mga lihim na lumabas, hindi lahat malinaw, pero sapat para maramdaman namin na tila hindi lang namin kasalanan ang sinisingil. May istorya si Lola Soraya na may kaugnayan din sa aming baryo, mga dating pagkukulang, mga utang na hindi nabayaran, mga pangakong nawalang tinupad. Ang mabigat, nadama namin na ang sanhi ay hindi laging isa. Ang pera niya yata ay hindi lang pera. Ito ay imahe ng mga nasayang na pag-asa, ng mga luha, ng mga bagay na lahat kami ay may bahaging dapat alisin. Huminga si Lolo Delfin at sumagot ng malamig. Hindi namin ibibigay ang ating mga tao para sa kasakiman. Kung may nararamdaman kang pagkukulang, sagutin mo ito sa harap ng tao. Huwag mong pilitin na sirain ang buhay ng iba. Bahagyang sumiklab ang alon ng tensyon.
Si Lola Soraya ay parang naiinis at napapalitan ng lungkot. Hindi iyon ang problema, sagot niya. Ang problema ninyo ay hindi ninyo tinatanggap ang kapalit. Ninanais ninyo ang malinaw, kahit na ang malinaw ay halata sa kasinungalingan. Hindi namin masyadong maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ang hangin ay tila nagbago. Ipinakita ni Lolo Delfin ang kanyang gluma ng pag-ibig at tapangan. Hindi iyon pag-aalay ng buhay na literal, mas tama, mga salita at desisyon na maglalagay ng hangganan. Kung may kinikilingang buwisan ng inyong puso, huwag ninyo ipahiya ang sarili ninyo. Tanggapin ninyo ang mga pagkukulang at magbayad ng buong dangal. Nagkaroon ng katahimikan. May usok na dahan-dahang umaakyat mula sa bintana ng bahay ni Lola Soraya. Hindi namin alam kung ano ang pinagmulan. Tila ba hindi siya masamang tao sa kanyang pagkatao lang? May mga sugat din siya, mga dahilan niya. Ang parang masakit ay nakita namin na hindi lamang kami ang nagdurusa. Ngunit kailan ba natapos ang iba at nagsimula ang iba? Saan ba natin huhugutin ang hangganan sa pagkatao? Pauwi kami na may dagdag na bigat. Hindi literal na nilutas ang problema. Ngunit ang pangyayaring iyon ang naging simula ng serye ng mga pagkilos na nag-umpisa sa baryo. Nagtagpo kami ng isang planong magtulungan. Magbabantay sa mga bahay ng mahihina. Maghahatid ng pagkain sa mga nangangailangan. At higit sa lahat magtulungan para ibalik ang dangal ng mga sinasaktan ng kasakiman. Hindi namin inaasahan na darating ang araw na makikita namin ang pagbabago. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagsimula ang mga pagbabago, dahan-dahan at hindi palaging maayos. Una, si Miguel, na minsang naging dahilan ng aking pagdurusa, nagkaroon ng mga palatandaan na tila tinutulungan siyang magising mula sa pagkagapos. Baka maituturing na paghilom, pero hindi madali at hindi mabilis. Siya ay nagkulang ng maraming bagay. Respeto, tiwala at higit sa lahat pananagutan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad, kailangan ang gawa. Isang umaga, dumating si Miguel sa panaderya. Hindi na siya ang lalaking madalas magmahal at laging umiiling sa mukha ng nanay niya. Mula sa kanyang mga mata, na dati parang walang tigil ang pag-ikot, may bagong linaw. Ross, ang sabi niya nang marahang pumihit sa pinto. Hindi ko na alam kung saan ako nagsimula. Hindi ko na rin alam kung paano babalik sa inyo. Hindi siya humingi ng agad na kapatawaran. Hindi iyon ang hinahanap ko noon. Naniwala ako na ang tunay na mula sa kanya ay mga gawa, hindi salita lang. Nagdesisyon ako, hindi na kami babalik. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil napakaraming napinsala sa aming pagsasama. Nagdesisyon ako para sa sarili ko, at iyon ang pinakamahirap na desisyon na kailangang gawin. Nag-alay ako ng kapayapaan para sa akin, hindi galit. Ito ay isang uri ng pagpili sa sarili. Si Miguel, sinimulan niyang magtrabaho sa ibang bayan. Tumingin siya sa mga oportunidad na magdudulot sa kanya ng pagbabago. Hindi ko inaasahan ang perpektong pagbabago. Alam kong madadapa siya at babangon muli. Ngunit para sa akin, ang daan pabalik ay hindi sa kanya. Ang daan pabalik ay sa akin. Si Nanay Carmen sa kabilang banda nagbago rin. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa responsibilidad na halos hindi na niya maiwasan. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Nangyari ito sa loob ng maraming buwan. Sa una, tila natatakot siya sa sarili. Nagigising siya sa gitna ng gabi at nag-iisip ng kanyang ginawa. Minsan nakikita ko siyang naglilinis ng mga baso sa kusina namin noon. Simpleng gawain, tila banal para sa kanya. Nililipat niya ang kanyang mga kamay sa mga bagay na dati niya inaraw-araw. At doon ko nakita na ang pag-alaala ng kanyang ginawa ay tila nagpapadama sa kanya ng lungkot. Nag-umpisa siya magtrabaho sa amin, hindi upang gawin kami niyang alipin, kundi upang magbayad ng paraan.
Naglinis siya ng mga istante, nagbibilang ng mga bayarin, at unti-unti ay nag-aaral ng paghawak ng pera ng may pag-iingat. Nakikita ko siyang tumitig sa mga garapon ng ipon na dati naming nilalapastangan. Ang hakbang niya ay mabagal at puno ng pagsisisi. Hindi ko siya tinanggalan ng pagkakataon. Alam kong ang paghingi ng tawad ay hindi literal na pagbabayad sa lahat. Pero ang paggawa ng tama ngayon, ito ang importante. Habang naglalakad kami ni Bea papunta sa sapa, napag-usapan namin ang mga kaganapan. Hindi mo na kailangang magtiis, Sang, sabi niya. Ang ginawa mo para protektahan ang sarili mo. Naging paraan iyon para ilatag ang hangganan. Ako'y napangiti, ngunit may luha. Alam ko, sagot ko. Pero iba pa rin, may mga gabi na ginigising ako at nararamdaman ko pa rin ang humihila sa loob ko. Paulit-ulit ang motif na iyon sa isip ko. May humihila sa loob ko. Parang anino ng nakaraan. Sa gitna ng aming pagbangon, may mga araw na tila wala kaming magawa, kundi magtingin sa mga labi ng buhay namin. Dumating ang araw na bumalik kami sa pagtutulungan ng bakery. Binili namin ang lumang oven, inayos ni Lolo Delphine ang bubong, at pininturahan ng mga bata ang dingding. Marami kaming natutunan kung paano mag-budget ng pera, kung paano maglinis ng mas maayos ang lugar, at higit sa lahat, kung paano magtiwala ulit sa sarili. Ang panaderya na dati maliit na panaginip ay unti-unting naging simbolo ng pagkakabuo. Isa sa mga pinakamagandang araw ay nung umaga na unang nagkapera kami ng buo para sa sarili, hindi para sa ibang tao, kundi para sa aming pangarap. Nakita ko ang maliliit na barya na unti-unting pumupuno sa garapon. Hindi na kagaya ng dati, may katapat na kwento ang bawat sentimo. Nakita ko ang mga kapitbahay na nagbabayad ng may ngiti, ang mga bata na kumakain ng tinapay na tila nagdiwang ng bago nilang araw. Ang panaderya ay naging lugar ng bagong pag-asa, hindi lang kainan. Dumating ang pagkakataon na kami mismo ang nag-organisa ng maliit na pagtitipon sa barangay. Hindi ito laban kay Lola Soraya, hindi rin ito pag-aalok ng galit. Ito ay pag-ayos ng mga sirang piraso. Nagsalita si Lolo Delphine ng may loob. Hindi natin kailangang labanan ng bawat anino. Kailangan natin harapin ang ating kasakiman na kung minsan ay nakatago sa ating mga puso. Kapag natutunan natin magbayad sa tamang paraan, sa gawa at pag-asa, mawawala ang kapangyarihan ng takot. Sa gitna ng pagtitipon, may isang matandang babae munting naglakad papunta sa entablado. Hindi siya sumisigaw o umiimbita ng gulo. Humayo lamang siya at ipinaabot ang kanyang kamay. Ako si Aling Nena, sabi niya ng mahina. Naranasan ko rin noon ang pagkakaroon ng taong hindi marunong tumigil sa paghingi. Ngunit natutunan ko na kung itatangan mo ang sarili mo, ang iba ay matututuring magbago. Ang kanyang salita ay payak pero tumagos. Matapos ang mga iyon, dumating ang tawag mula sa kapitbahay. May nakita raw na matandang babae sa gilid ng sapa, naglalakad na parang wala ng daraanan. Lola Soraya, bulong ni Mang Juan. Balang araw babalik siya. Hindi namin nawala ang pag-aalala. Hindi kami nangakong tuluyang mawawala ang panganib. Ang sabi ni Lolo Delphine noon ay malinaw. Hindi kailanman ito magiging tapos. Lumalakad ang kasalanan katulad ng anino. Kung hindi ninyo manggagawa ng maliwanag, babalik ito. Hilom man ang simoy sa baryo, may mga gabi na naaalaala ko pa rin ang mga araw na may humihila sa loob ko. Mga panahon na may kamay na kumakapit sa sikmura ng puso ko, hindi literal, ngunit ramdam. Nag-aaral akong mamuhay kasama ang anino ng nakaraan, hindi bilang biktima nito, kundi bilang tao na naluklok at nagpasyang tumayo. Isang pagtitiis ang pagbangon. Ngunit may mga sandaling parang milagro, hindi dahil sa magic, kundi dahil sa gawa ng tao. Si Bea, na lagi kong pasasalamatan,
Palaging nariyan, si Lito na may mga biro na nagpapagaan ng madilim at si Lolo Delphine na hindi lumihis sa amin kahit na halos wala na siyang lakas. Ang kanilang presensya ay nagpapatibay ng isang simpleng aral. Hindi ka dapat nag-iisa sa pagharap sa takot. Nagkaroon din kami ng mga panahon ng panalangin, hindi bilang ritual na panatag ng anumang supernatural na pagbabago, kundi bilang tahimik na paglapit sa Diyos at sa sarili. Minsan kami pa rin nagdarasal sa tabi ng sapa, humihingi ng gabay at lakas. Hindi kami humingi ng proteksyon laban sa aswang bilang isang bagay na sinisapawan ng lohika. Humihingi kami ng lakas upang gawin ang tama, itaas ang dangal at magbayad sa pagkukulang sa tamang paraan. Hindi mawawala ang takot, pero ang takot ay naging inspirasyon na tumayo at magsikap. Bawat umaga, ako ang nagbabantay ng oven. Ang pag-ibig ko sa paggawa ng tinapay ay naging gamot sa akin. Sa pagkuha ng kwenta, ang bawat tinapay na lumalabas sa oven ay may kasamang kwento. Isa para sa kapitbahay na nag-aalaga ng apo, isa para sa nag-iisang ama na nagsusumikap, at isa para sa nanay na nagsimulang magbago. Ang panaderya namin ay hindi lamang kumikita. Ito ay tumutulong sa paghilom. Isa sa pinakamahirap na araw ay nung malaman kong si Lolo Delphine ay hindi na makakakita ng panibagong bukang liwayway. Hindi naman siya nag-aksidente o binaril ng sinuman. Ang kanyang katawan ay unti-unting humina. Ngunit bago siya tuluyang bumaba sa kama, inimbitahan niya kami lahat at nagpasalamat ng may mga luha. Hindi ninyo ba nakikita ang wika niya na ang pinakamalaking kulam ay ang kulam ng katamaran? Ang pinakamalaking aswang ay ang aswang ng kasakiman. Tila ba sinabi niya ang isang bagay na hindi namin agad na iintindihan noon? Ngunit kalaunan, marami sa amin ang napaisip. Bago siya tuluyang humimlay, tumingin siya sa akin at sinabing, "Ross, alagaan mo ang sarili mo. Huwag mong ipagpaliban ang pag-ibig mo sa sarili dahil sa takot ng iba." Umiyak ako ng malakas sa kanyang kandungan at hindi ko na pinilit ang pagkayod ng mga salita. "Sige Lolo," ang nasambit ko. "Hindi kita bibiguin." Paglipas ng mga buwan, ang baryo ay unti-unting bumalik sa dati. Hindi perpekto, hindi malinis mula sa mga sugat, ngunit may mga gawa na nagpapatunay na may pag-asa. May mga tao na nagbayad ng pagkukulang, may nag-ayos ng mga sirang bahay, at may mga bagong proyekto para sa kabuhayan. Naging aktibo ang samahan ng kababaihan at kasama kami sa pag-organisa ng paninda at palengke. Ang panaderya ko ay naging sentro ng munting ekonomiya. Nagsimula kaming magtinda sa palengke. Nagbigay kami ng maliit na pautang sa mga kapitbahay. At tinuruan namin ang mga batang nais matutong maghurno ng tinapay. Hindi nawala ng banta si Lola Soraya sa isip ng karamihan. May mga gabi na may anino pa ring dumadaan sa gilid ng kalsada. Hindi malinaw kung siya iyon o kung alam namin ang takot ng aming mga puso. May mga kapitbahay na nananatiling maingat. Pero ang pagkakaibang napansin ko ay ang pagbabago sa ating pakikitungo sa pera. Hindi na ang pera ang sentro ng lahat ng desisyon namin. Nagkaroon ng balanse. May ipon. Ngunit may pag-iingat at may kapwa. Umaga ng bukang liwayway, nang buksan ko ang panaderya at nakita ko ang unang linya ng mga customer na nag-aabang. Si Bea ang nagluluto ng ensaymada. Si Lito ang nagbabalot ng pandesal at nagpapabiro sa mga customer. Tila ba ang tunog ng oven at ang agos ng harina ang nagbubuo ng isang bagong himig. Hindi ko inakala na ang maliit naming tindahan ay magiging tulay para sa pagbabago sa amin. Isang araw, may lumapit na babae na dating kapitbahay namin noon. Siya ay nagdala ng mga money at mga kwento. "Ross," tawag niya. "Salamat. Hindi ko akalain na kaya ninyo palitan ang mukha ng barangay." Napahinto ako at tumingin sa mukha niya.
May luha na kumikislap sa mata. Hindi ako dapat ang tampok, ang sabi ko ng mahina. Maraming tao ang nagambag, hindi ako ang bida. Ngunit sa gitna ng mga papuri, may malalim na katotohanan na kailangang ilahad. Hindi nawala ng bakas ang lahat. May sugat na nanatili sa puso ko. May mga gabi pa rin nagigising ako at mararamdaman ang humihila sa loob ko. Minsan, kapag nag-iisa ako sa kusina at nagbubukas ng oven, may pagkakataong bumabalik ang imahe ni Nanay Carmen na nakayuko at may bit-bit na garapon ng ipon. At naroon din si Miguel sa isang sulok, umiiyak at may dalang mga bagay na hindi na niya maipaliwanag. Ang pag-alaala ay hindi ang sanhi ng takot. Ito ang paalala ng aral. Hindi ko ikinakaila na may kalakip ding pag-ibig ang aming kwento. May umagang hindi ko makakalimutan. Si Miguel, na minsang nagpalit ng landas, bumalik ng may simpleng kamay na naghahanap ng kapatawaran. Nagdala siya ng maliit na tinapay na ginawa niya mismo. Ros, usisa niya, hindi ko na mahalang pera kaysa sa tao. Ipinangako ko sa sarili ko na magbabago. Tumingin ako sa kanya at nakita kong ang kanyang mga mata ay may seryosong hangarin. Hindi ko agad pinatawad. Hindi iyon ang punto. Ang tunay na pagbabalik ay sa gawa. Sa loob ng panaderya, may isang araw na tumigil ang oras para sandali. Nakita ko ang linyang mga tao, mga taga-baryo, mga bata para sa merienda at mga mangingibang bayan na pumapasok dahil sa amoy ng tinapay. Napuno ng saya ang maliit na puwang, parang isang paggunita na hindi lahat ng bagay ay pwedeng basta-basta naging masama. Ang buhay ay patuloy, may mga sugat ngunit may dingding na unti-unting naayos. Bago ako magsara ng tindahan sa isang gabi, naglakad ako papunta sa sapa. Doon, sa tahimik, muling nagmuni-muni. Tila ba ang tubig ay seryosong nakikinig sa kwento ko. Iniwan ko ang aking mga luha doon at habang pinanonood ang pag-agos, nabasa ko ang maliit na papel na may nakasulat na panalangin ng pagkilala. Kung may nagkamali, patawarin ang pansamantalang salita. Hindi ako relihiyosa sa paraan na maraming nagsasabing, ngunit naniniwala ako sa paghingi ng patawad at sa pagbabayad sa tama. Minsan, may dumating na balita. May nakita raw na matandang babae sa gilid ng gubat, lumalakad ng mabagal. Hindi namin alam kung siya ba iyon o kung ang tao ay ang anino ng takot. May mga mamamayan na natakot at may iba na hindi na bola. Ang isang bagay ay maliwanag. Ang kahinaan ng pera ay hindi agad mawawala. Ang pangulong hangganan, ang pangungutang sa sarili at sa iba ay kailangang patuloy na bantayan. Ngunit may malaking pagbabago. Ang baryo namin ay may bagong tinig. Marami ang natutong magtimpla ng sarili nilang kwento. Ang mga tao ay nagsimulang magtulungan sa maliit na proyekto. May urban garden kami. May palanggana ng mga gulay na pinaghati-hatian namin para sa pag-asa. Ang panaderya namin ay lumago sa paraang hindi namin napangarap noon. Kung dati kami lang ang bumibili ng tinapay, ngayon ay may mga tumutulong magtinda at may mga nagtutulong sa pagpapakain sa mga bata ng paaralan. Hindi mawawala ang mga alaala ng gabi nang unang mag-umpisa ang lahat. Ngunit ang mga alaala ay naging aral. Ang pinakamahalaga ay ang pagpili namin. Piliin ang sarili, itakda ang hangganan, at magtrabaho ng marangal. Ito ang lihim na natutunan ko mula sa sakit. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi dahilan para maging suga pa. Ang suga pa ay isang estado ng puso na kailangan mong gamutin hindi ng takot kundi ng gawa. Ilang taon na ring lumipas simula ng lahat ng iyon. Ang panaderya namin ay may mas malawak na pintuan. May 2 bagong empleyado, 2 sa mga kabataang hindi na makakakita ng katulad na takot. Si Bea ay nagsimula ng maliit na negosyo ng kakanin. Si Lito ay bumuo ng maliit na delivery service na nagdadala ng tinapay sa kabilang baryo. At si Lolo Delphine, bago tuluyang umalis sa amin,
ay lagi naming pinasasalamatan sa papuri at awit. Naglagay kami ng maliit na plaka sa labas ng panaderya na hindi para sa akin, kundi para sa lahat. Sa bayan namin, magtulungan, magbayad sa tama at magpasalamat. May isang gabi na may maliit na kilos sa plaza, mga tao na nagdala ng kandila at pagkain para sa mga nawalan ng pag-asa. Siya ang umagang iyon na napuno ako ng katahimikan at pag-ibig. Hirap man ang landas, naroon ang tao na hindi sumusuko. May araw na muli akong inisip ang sinabi ko noon. May humihila sa loob ko. Ngayon, kapag may ganitong sandali, hindi ako umaalis. Hinaharap ko ito. Kinuha ko ang tinapay mula sa oven, umupo sa balkonahe at pinanood ang dali ng kalsada. May mga iglap na parang may kamay pa rin na kumakapit sa akin. Ngunit ngayon, alam ko kung paano magtanggal ng tali. Sa pag-ibig sa sarili, sa paggawa, at sa pagtutulungan. Hindi ko sinasadyang maging isang kuwento na pinapakinggan ng iba. Marami ang lumapit sa akin at nagkuwento ng kanilang mga sariling biyenang sugapa sa pera. Mga taong gumagawa ng tigang na pagmamahal dahil sa material na bagay. Ang ilan sa kanila ay mahal ko na at napapawi ko ang luha. Ang mundo ay puno ng ganitong uri ng sakit at hindi ko inaasahan na ang aking maliit na panaderya ay magiging salamin ng pagbabago. Sa pagtatapos ng araw gusto kong ipaalala, hindi lahat ng bagay ay kailangan ipapasa sa madilim. Ang pagbabago ay hindi isang himala na biglang dumating. Ito ay serye ng maliliit na tamang desisyon. Ang kwento namin ay hindi tungkol lamang sa aswang o sa kulam. Bagkus, ito ay tungkol sa kung paano ang kasakiman ay nagiging aswang sa sariling tahanan. At kung may gustong humusga, huwag nilang kalilimutan na kami rin ay tao na may kakayahang magbago. May humihila sa loob ko. May kamay sa sikmura ko. Ngunit ngayon, kapag nararamdaman ko iyon, hindi ako nananahimik na para lang pigilin ang takot. Kumakapit ako sa oven, humahawak ng tinapay, at pinipilit ang sarili na gumawa ng pagpipilian na magpapalakas sa akin. Hindi ako pumayag na ako ang maging kapalit ng kasakiman. Pinili ko ang sarili, pinili ko ang panaderya, pinili ko ang dignidad. Ako si Rosas, at ito ang aking kwento, ang kwento ng biyenang sugapa sa pera at ng tunog ng aninong tinatawag nila na aswang. Hindi ko sinasabing natapos na ang lahat. Hindi ako nagbibigay ng katiyakan o mga ritual na magpapalayas ng anumang nilalang. Ang sinasabi ko lang ay ito, kung may nagiging sugapa sa pera sa inyong paligid, kung may nag-aagaw ng yaman sa pangalan ng pag-ibig, tumayo kayo, pumili para sa sarili ninyong buhay, at magtrabaho ng may dangal. Ang tunay na himala ay hindi laging mula sa kabuluhan ng mahika. Mga gawa niyo ang tunay na magpapagamot. Kung naantig kayo sa kwento ko, i-like at i-share ito. Mag-comment kayo kung may sariling karanasan kayong gustong ibahagi o kung gusto ninyo pang makinig ng mga tunay na kwento mula sa aming baryo. Maraming salamat sa pakikinig.